guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Itong si letter sender, bata pa, pinoproblema niya na yung kanyang pagtanda. Ano kaya yung nasa isip niya? So malalaman natin sa kanyang sulat na pinadala na aking babasahin. Pasok! Hi, I'm 26 years old, isang lalaki. May stable job as accountant at meron na din kahit papaanong investment through crypto at MP2 savings sa Pag-ibig Fund. At naghahanda na para sa aking future. So ito na nga. Dati kasi, when I was in high school, parang atat na atat ako na magka-partner or jowa o magkaroon ng makakasama sa iisang bubong. But when reality hits me, nang pinaranas sa akin ang hirap kung paano kumita ng pera, at nakita ko lahat tayo na nakadesign para kumayod. Parang natakot na ako na magkaroon pa ng mabigat na obligasyon, which is ang bumuo ng isang pamilya. May mali ba sa mindset ko na huwag na mag-asawa at enjoyin na lang ang buhay binata habang pinaghahandaan ang pagtanda? Kung ang sasabihin naman ng iba ay walang mag-aalaga sa iyo pag tumanda ka. Ano po bang pinagkaiba ng ibang magulang na nagkaroon ng mga anak na inilaan ang kanilang buhay para palakihin sila, ngunit nang lumaki, hindi naman sila kinalinga ng kanilang mga anak. At doon sa tumanda na hindi na nagkapamilya, pero may mga ipon na pangtustos para sa kanilang pagtanda. Imagine, ilang taon mong binuhay ang mga anak mo, tapos hindi ka rin naman makakasiguro kung kakalingain kanila. Kasi nga, magkakapamilya din naman sila. May nabasa din pala ako sa Bible, sa 1 Corinto 7 verse 27. Ikaw ba isang lalaking may asawa na? Huwag ka makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Kayo, ano po ba sa tingin ninyo ang tama? At ano po ba ang maipapayo ninyo? Sana po ay ma-enlighten nyo ako. Maraming salamat. Do what works for you. When I got married at nagkaanak, doon mas nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. There's happiness and success, challenges and pain, regardless kung anong path ang pipiliin mo. Sa buhay, walang kasiguraduhan ng lahat. Bata ka pa, i-enjoy mo muna ang buhay na single. Life is a choice, pero may mga pangyayari sa buhay natin, kahit hindi natin hingin, kusang dumarating. That is called destiny. Halos kasing edad mo lang ang anak ko. May trabaho at malaki-laki naman din ang ipon. Hindi siya natatakot na magkaroon ng pamilya. Pero ayaw pa niyang maghanap ng karelasyon dahil baka sa maling tao lang daw siya mapunta. Sa estado niya, financially nag-set na siya ng mga standards. Ang payo naman namin, i-enjoy lang niya ang kanyang kabataan. Ngayon at may pundasyon na siya ng ipon at aandar na mag-isang mga investment niya. Meron siyang MP2 accounts, stocks, hospital shares, at iba pa. Darating ang relasyon at eventually ang pag-aasawa kung ito ay nakatakda na talaga. Yan din ang payo ko sa iyo. Enjoy your youth kasi hindi na babalik ang kalakasan na iyan. Pag hindi ready, huwag ipilit. If you are fine being a single, so be it. Mahirap magpalaki ng anak, but fulfilling. Hindi naman mandatory magkaanak at magkapamilya. Mas selfish yung ipilit mong bumuo ng isang pamilya, tapos hindi mo naman magagampanan ang fatherhood financially, emotionally. Ganyan din ang nasa isip ko. Common mindset ng tao, ginagawang investment yung kanilang mga anak.
Para sa akin, huwag mong iasa sa anak mo yung magiging buhay mo pagtanda mo. Pag lumaki sila, may sarili na silang pamilya at mayroon din silang kakaharapin na buhay. May sarili-sarili rin silang responsibilidad na kailangan nilang gampanan na dapat nilang unahin. Kaya tayong mga single, enjoy mo na lang ang buhay. Mag-ipon para sa sarili hanggat malakas ka. Di baling mahirapan ka ngayon, kesa mas mahirapan ka sa panahon na mahina ka na at hindi na makapagtrabaho, tapos wala kang ipon. Kung plano mong maging single habang buhay at huwag magkaanak, kailangan mo mag-ipon ng malaki para paggagawan ka ng iyong mga kamag-anak pagtanda mo. Dahil nga marami kang pera, maraming gustong mag-alaga sa'yo. May matanda akong kapitbahay, 90 years old na at walang anak. Pinagpapasapasahan siya ng mga pamangkin niya. Umiiyak siya sa akin. Sabi niya, ang hirap pala na walang anak. Pagpapasapasahan ka at magmamakaawa ka pa. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. At kung saan ka talaga maligaya, ika nga, choice natin ang masusunod at walang pakialam ang iba na nasa paligid natin. Pagdating ng panahon, malalaman mo kung ano na talaga ang destiny ni God para sa'yo. Kaya good luck. Ipagpalay mo kay God kung para ka sa pagbuo ng sariling pamilya o single but contented. Surrender everything to Him and He will do what's best for you. Unahin mo ang relasyon mo kay God bago ang lahat. Kaginhawahan at hindi kapahamakan ang pangako ng Panginoon para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Para sa akin, iba pa rin talaga ang magkaroon ka ng isang pamilya para sa iyong pagtanda. Meron kang makakasama. Hindi ko naman sinasabi na aalagaan ka na iyong mga anak dahil nga magkakaroon din sila ng kanya-kanyang pamilya. Pero at least, sa iyong pagtanda, ay may makakasama kang asawa na maaaring mag-aruga sa iyo. Kaya lagi nating iisipin, habang bata pa tayo, ay kailangan mag-ipon ka talaga. Kailangan may sapat kang pera para kung sakali man na hindi ka arugain ng iyong mga anak, ay meron kang panggastos na maaari mong magamit sa iyong pagtanda. Mahirap po talagang iasa sa iyong mga anak ang iyong pagtanda. Hindi kasi pare-pareha sa mga bata. Meron dyan na arugain ka, meron naman dyan hahayaan ka. Kaya dapat ay nakahanda tayo sa anumang pwedeng mangyari. So, dito na naman po nagtatapos ang isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat ulit sa inyong patuloy na panonood. Don't forget to like, to subscribe, and don't skip ads. Thank you very much. God bless. Bye.